Magpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po tumayo. Tayo po ay makipagbukasan kayo sa akin. Sa aklat po ng Hebreo 12, verse 28. Inuulit ko po sa aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 28. Hindi po natagpuan, sabay-sabay po natin basahin. Hebreo 12, verse 28. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa pagkabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang palugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Amen. At tayo po yung magkamayan para sa ating pagsimula. Pagkakataong ito, Lord God, pagtipon niyo ang bawat isa sa mga bagang ito, patuloy, Panginoon, palakasan kami, Panginoon, mag-aaral ng mga salita. Maraming salamat sa presensya niyo, Panginoon. Alam namin na nandito kayo, Lord God, nakakaitlak, isa kayo sa amin, ng mga akin. Panginoon, kayo patuloy na mausap sa bawat isa at patuloy na salita niyo, Panginoon. Mahayag ngayong gabi, patuloy na mausap sa mga puso ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, tagumpay ng iyong gawain dahil kayo nagtagumpay na sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, patuloy namin yung tinataas. Pinupulit sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ngayon ay magawin sa Panginoon at pangunahan po tayo ng Sister Angelia. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Amen! Sige po, tayo magpuri sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord Jesus. Hallelujah! Tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. Higit kayo sa lahat ng bagay, O Diyos. We declare victory upon our lives, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise your name, O Lord God. Hallelujah! Sige po, sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. Araw-araw magpupuri. Hallelujah!
Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Araw-araw pag-ibig niyo ay bago, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo kami umaasa, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Totoo ang inyong pangako sa amin, O Diyos. Totoo ang inyong pangako sa amin. Hallelujah. Kami ay laging magtatagumpay, Panginoon, dahil tunay kaming naglilingkod sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay nating awitin. Hallelujah. Hindi ko malilimutan. Hallelujah. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y ginagawa Kanyang pinuhos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanyang naranasan. Wala ko ulit. Hallelujah. Malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y ginagawa Kanyang pinuhos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanyang naranasan. Salamat sa Diyos. Hallelujah. At ako'y Hallelujah.
sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Sa inyo ang kapurihan, kadakilan at kaluwalhatian. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Sa Diyos po ang papuri. Balikan na po sa MC. Amen. Salamat sa Panginoon. At ngayon po, dako po tayo sa pag-aaral natin ng banal na salita. At ihanda po natin ang ating mga puso, maging open po tayo sa pangusap ng Panginoon sa atin. At tinatawagan ko na po ang mga una po sa Word of God na si Brother James Kalimlin. Amen. Salamat sa Diyos. Naingo ako na pabago-bago ang panahon, pero dapat ang pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi pabago-bago. Di po ba? Higit na magtiwala sa Diyos. Bilang mga anak ng Panginoon at lingkod ng Diyos, sinong mga anak dito na mababait at masunurin? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ang pag-aaralan din po sa gabing ito ay pag-atagpuan po sa kawikaan. Tayo po ay tumayo. Kawikaan chapter 1 po. Sa 8 hanggang 9. Nasok mo na po. Ako po sa 8 at kayo po sa 9. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Sapagkat sila maging kita ng iyong ulo. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na melikha ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Turo niyo po Panginoon kung anong nararapat na higit na maintindihan namin yung mga salita ugat sa gabing ito at tumimo sa mga puso at isipan Panginoon kung paano sumunod sa inyo Panginoon at sumunod sa mga magulang Panginoon. Salamat ugat, napakabuti niyo po at napakadakilan niyo. Sa iyo namin binabalik ang papurit at salamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Yun po, yun po ay tanong ko po. Lahat po tayo nagsabi po na amen na tayo po ay sumusunod. Sumusunod. Ngayon, ang tanong ko, bilang mga lahat po tayo na dumaan din sa pagiging anak, di po ba? Pero nung tayo hindi po pa nakakakilala sa ating Panginoon, sino yung mga sobrang bait po sa kanyang mga magulang? Diba? Ang kabaliktaran nito po ay pasaway po tayo, di po ba? Sobrang pasaway. Kung uutusan lang kala mo kung magtabog mabubutas yung lupa para hindi mo lang masunod yung sinasabi ng mga magugas ka ng tingnan doon, sabi nga. Ang ginagawa natin, mamaya. Pero salamat sa Diyos dahil kung ngayon na nakakilala na po tayo ay alam ko na ngayon po ay kung gaano natin kamahal ang Panginoon ay mahal din natin ang ating mga magulang, di po ba? Amen. Sabi dito sa anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Napakabuti at napakaganda po ng verse na ito. Sabi, ano ko di po ay, nano ko po ay, ito ay utos ng Diyos sa atin na sundin natin ang ating mga magulang. Bakit po? Kasi doon po tayo, kung ano ka ngayon ay dahil yan sa mga magulang mo. Wala ngayong katawan natin na ito. Yung laki ng katawan mo. Huwag mong sabihin na narito ka dahil sa sarili mo lang. Dito ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi naniniwala ako,
ginamit din ng mga magulang niyo para makapunta din kayo dito sa Taiwan. Bakit? Kung wala yung pag-aarugan ng mga magulang niyo nung kayo ay tayo mga bata pa, siguro naman wala kayo dito, di ba? Kung ginusto ng mga magulang yan, pinahintulot ng Panginoon na tayo ay hindi na mabuhay, na sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, siguro wala ka ngayon, hindi ka nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. At di mo na rin yung napakagandang balita ng ating Panginoon. Sabi ito sa sa Colosas, chapter 3. May silang po pag-aaralan natin. Kaya, mabilis lang po. Sabi niya dito, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Di po ba? Isang utos ng Panginoon na sundin natin ang ating mga magulang. At ito ay kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kasi ang best example sa Biblia na naging mabuting anak ay ating Panginoon. Na higit na kung gaano niya sinunod sa Biblia na naging pasaway ang Panginoon, di po ba? Walang nakasulat. Kung meron po, sabihin niyo sa akin. Kung mayroon narinig kayong gano'n. Pero talagang totoo na napakabuti ng ating Panginoon na kung gaano niya sinunod ang Ama, gano'n din yung mga magulang niya. Sabi ito, sundin natin ang mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Ganon din sa Lucas 18 po. Sa 18:20. Sabi dito, alam mo ang sinasabi ng kasulatan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Diba ba? Pero kasi ngayong panahon na ito, marami na pong hindi gumagalang sa kanyang mga magulang. Diba? Na nakikita po natin kung gaano sila sumagot-sagot sa magulang nila. Minsan nga may mga sa mga paligid natin na nakikita natin na kung gaano nila sagot-sagutin nila ng kanilang yung mga magulang nila. Wala naman yung katawan nila yun, katawan na yun kung wala naman yung pag-aaruga ng kanilang magulang. Pero sa biyaya ng Diyos, pinahintulot pa sila na kumbaga mabuhay dahil lang dahil may dahilan ng Panginoon kung bakit pinahintulot yun. Kung hindi naway marinig nila din yung salita ng ating Panginoon at naway makita natin kung ano ang kahihinatnan ng hindi susunod sa Kanya. Kaya huwag tayong masyadong pasagot-sagot sa ating magulang. Kung may hinihingi tayo, kung ayaw, hindi maibigay natin magulang, siguro, okay. Salamat na lang kung hindi maibigay natin magulang. Tingnan ninyo yung sitwasyon ng ating mga magulang. Kasi, sa akin, nung panahon ko pa na ako'y hindi masyado pang nakakilala sa Panginoon,
kasama po yung magulang ko sa pagtitinda po ng mga gulay-gulay. Kung di ako papasok sa school, sa eskwelahan, sabi ng magulang ko ng nanay ko, lika, samahan mo ko. Ikaw ang magpedal ng bike, magpipinta tayo. Titanda kami kung mga gulay, ganun, mga minsan isda, mga tinapa, ganun, tinitinda namin sa mga bari-bari. Pero nandun yung nahihiya ka dahil kasi pag di ka pumasok, siyempre nakikita mo yung mga classmates mo na nagtitinda ka lang doon. Pero yung kaisipan na yun, salamat sa Diyos dahil nabago yun. Nakilala ko din ng Panginoon na unti-unti akong binabago ng Diyos. At yun, yung hiya na yun, unti-unti na wala. Na hanggang sa pagtanda ko, sabi ko, wala naman palang ikakahiya dahil wala naman tayong ginagawa sa hindi tumutulong tayo sa mga magulang natin. Sabi ko naman. At salamat din sa sitwasyon na yun dahil binigyan ako ng kumbaga katatagan na kung paano mamuhay ng tama. Yun po. Sabi din dito, dinggin natin ang turo sa ating dinggin natin ang turo sa ating natin at turo dinggin natin ang turo ng mga magulang natin at sa ating mga pag-ugali, pagtutuwid sa ating mga ugali ng bawat isa dahil ito'y kalugod-lugod sa Panginoon para sa ikabubuti at ikagaganda ng buhay mo. Tama po, kung ditinggin po natin ang ating Panginoon ay ang ating Panginoon tapos ang ating mga magulang na kung tinuturan tayo ng tama, magpaturo tayo. Pero pag mali naman nakikita natin na mali naman yung tinuturo ng magulang natin, huwag natin gawin. Pwede tayo sumuhay. Na hindi ko sinasabing suway mo sa doon sa kumbaga sinasabi ko kung tinuturuan ka ng magulang kasi may mga magulang din na yung mga anak nila tinuturuan na gumawa ng magnakaw, ganun, o gumawa ng mga masasamang bagay, pwede tayong sumuhay. Pero pag hindi naman yun, sundin natin. Wala namang magulang na ipapahamak yung mga anak na siguro yung magulang na talagang mabuti na naririnig yung salita ng Panginoon. Kasi may magulang din na malit tinuturo. Pero naniniwala ako na marami yung magulang na higit pa na mahal niya yung mga anak niya. Yung anak niya. Lalo na yung mga taong ay mga magulang na alam ang salita ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya sa ating Panginoon, siguro kung may mga magulang tayo na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, panalangin natin na makita nila kung paano tayo binago ng Diyos. At sa pamamagitan ng paggalang natin siguro sa kanila ay alam ko na babaguhin natin. At babaguhin ng Panginoon at itatama yung pag-iisip nating mga magulang. Kaya tayong mga anak na nakakarinig ng salita ng Diyos ay pakita natin kung gaano tayo binago ng ating Panginoon. Kung hindi pa nakakakilala ang ating mga magulang. Sabi dito sa pangalawa ko, itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Sa kawikaan din, sa kawikaan, chapter 3, 11 hanggang 12. Anak, huwag mong mamasamahin kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal katulad ng ginawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan.
Tama po na sabi ng Panginoon, huwag nating masamin kung itinutuwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga magulang. Sino bang nagsasalita sa atin? Minsan ang Biblia, minsan lagi yung mga kasama natin sa pamamahay, lalo na yung mga magulang natin. Kaya kung ginagamit sila ng Panginoon para tayo ituwid, magpatuwid tayo. Wala na, kasi naniniwala ko kung susuwayin mo yung mga magulang mo, ay tiyak na mapapahamak ka. Sa amin po, hindi ko na sasabihin kung ano. Doon sa lugar namin, may anak na ginawa doon sa ama niya. Yung anak na yun, siguro, sinakal niya. Siguro pasaway siya. At sinakal niya yung tatay niya. Tapos lagi siya sumasabot sa magulang niya. Ngayon, yung anak naman niya, siya yung sinakal niya yung tatay niya, yung anak naman niya nung lumaki din. Yung bata, laging lasing. Siyempre, spoiled yung bata na yun, laging lasing. Ang ginawa naman ng anak, sinakal din yung tatay niya din. Kaya naniniwala din ako na kung anong ginawa mo sa magulang mo, yun din ang gagawin ng anak mo. Bakit? Kung anong ginawa mong kabutihan, yun din ang aanin mong kabutihan, di po ba? Kaya naniniwala ko kung anong ginawa mo sa magulang mo na kabutihan, naniniwala ko yung anak mo din ay magiging mabuti din sa'yo. Pero i-align natin kung ano yung itinuturo ng Panginoon. At lagi nating itinuturo yung pagtutuwid, tulad ng pagtutuwid nating Panginoon. Sabi din sa Exodus po, sabi sa Exodus chapter 12, Exodus 20, verse 12. Ito yung utos ng Panginoon nung una pa. Isa sa 10 utos to eh. Igalang ninyo ang iyong ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Di po ba? Kung gusto nyo umabang buhay natin, kailangan po natin galang din ang mga magulang. Amen. Diba? Sino po yung mga may magulang pa ba dito? Amen. Pero yung mga iba, wala na. Yung iba, wala na yun. Tulad po, isa na yung magulang. Kung gusto nyo wala kayong pagsisiyan, gawin nyo yung pinakamabuti sa mga magulang nyo. Bigyan nyo ng, huwag nyo nang bigyan ng sama ng loob. Kasi baka marami akong nakikita din na iiyak-iyak. Sana ginawa ko na yung nararapat, yung buhay ko. Pinaramdam ko na yung tama, yung pagmamahal. Sabi nga, pero ano yung magagawa ng salita mo na yun kung hindi ka na naririnig ng magulang mo? Na nakahiga na, malamig na. Kaya habang naririnig ka pa, mararamdaman niya pa yung pagmamahal mo. Eh siguro, umpisa na natin kung hindi mo pa na-umpisa, umpisan mo ng mali ng magulang mo. Paramdam mo kung gaano siya kamahal. Sabi din dito sa Deuteronomio, chapter 5, verse 16. Sabi dito, igalang ninyo ang iyong ama at ina ayon
ayon sa inuutos ko sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Di po ba? Kung gusto nyong kumaba, ang buhay po natin, igalang natin ang ating magulang para sa binigay na lupaing ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya lagi natin tanda na mas masarap ituwid. Mas masarap ituwid kaysa hindi tayo tinutuwid natin magulang. Siguro kung tinutuwid ka ng magulang mo, pasalamat ka dahil mahal ka pa. E paano pag gumagawa ka ng mga bagay na hindi ka nararapat? Sabihin natin, umiinom ka dyan, susugal, nanakaw, barkada. Tapos tinahayaan ka lang magulang, magkakapa kung gano'n yun. Kung may gumagawa ka ng mga bagay na hindi nararapat, hindi ka tinahayaan ka lang ng magulang mo. Ang mas masakit dyan, minsan sinusunod natin yung mga kaibigan natin isa yung mga natin. Lagi ko sinasabi sa mga pag sa mga kaibigan ninyo, ang mabait ninyo. Di ba? Sino mababait sa mga kaibigan? Wala namang masama, pero na kung nasa tama, di ba? Ang mabait natin sa mga kaibigan natin, ang susunurin natin sa mga kaibigan natin, pero sa mga magulang natin, ang papasaway natin, di ba? Napapasaway natin. Kumbaga, kaya mas magandang wag mo na, kung mas maganda na yung sundin mo yung magulang mo kaysa yung kaibigan mo. Kasi minsan pag sinusund natin yung kaibigan natin, may mga bagay na mali yung turo ng kaibigan natin. Tara, mamaya siguro may mga dadaanan tayong goals na yung magkaibigan na papatayin, gagawa lang sila ng mag-aabang sila ng tao kung sino-sino at papatayin nila. Yun ang mga masasamang bagay na turo ng mga kaibigan. Kaya mas magandang magulang natin yung sundin natin. At alam ko, naniniwala ko na ang utos ng Panginoon ay sundin natin ang magulang natin para din na tayo mabuhay ng matagal at karapat-dapat din po sa Panginoon. Sabi din sa Efeso chapter 6, verse 2-3. Igalang niyo ang iyong ama, ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Wow, di ba? Giginhawa ka. Di mas maganda yung giginhawa kasi sa din yun na kung hindi natin iginagalang ang ating mga magulang, naniniwala ko na napakahirap mong umahon sa buhay. Lalo na pag minumura mo yan. Magulang mo mumurahin. Mamaya yung anak mo din mumurahin ka. Tapos ang sama ng loob mo, bakit ka minumura ng magulang mo? Huwag ka magtaka dahil ginawa mo yun sa magulang mo. Kaya huwag po natin gawin yung mga masasamang bagay sa ating mga magulang. Kaya gawin natin yung mabuti para umanin tayo ng mabuti, guminhawa tayo, pati sa pamumuhay natin. Ganda yung kwento kanina na yung ama, sinakal niya yung anak, sinakal niya yung ama, yung anak, sinakal niya yung ama, pagka tapos lagi niyang pati sa lupa, lagi niyang siyang gahaman, sabi natin gahaman, siyang gahaman. Sabi nung ama, malapit na mamatay, sabi niya, alam mo sa pagkagahaman mo,
tapos yung ginagawa mo sa akin. Sa tingin mo ba giginawa ang buhay mo? Oh. Nakita yun sa pamumuhay ng bata na yun. Hanggang dun sa yung pamumuhay ng bata na yun na hanggang sa pagtanda niya, wala, hindi siya makakaahon. Hindi siya nakaahon sa pamumuhay. Kung ano siya noon, anong pamumuhay niya noon, yun na yun. Kaya manatilit po tayong maging mabuti po sa ating magulang. Sabi din po sa pangatlo po, may sumpa ang hindi gumagalang sa kanyang magulang. Amen. Diba? May sumpa. Tingnan na po natin. Sa Deuteronomio 27. Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Diba? Pag nakakarinig ka lang sumpa, parang pangit, diba? Pangit. Lalo na kung mangyayari sa'yo. Eh lalo na to, utos ng Panginoon. Salita ng Diyos. Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang. Kaya panatilihin natin na may respeto tayo po sa mga magulang po natin. Lagi natin ugaliin ng pakumbaba. May marinig naman tayong hindi maganda sa ating magulang. Pag-pray na lang natin, hayaan natin pag-pray natin. Sila, bahala ng Panginoon na ituwid siya at makita yung tama. Kaysa tayo yung gumawa, sagot-sagutin pa natin yung magulang. Eh, baka alam nila na bumalik pa sa atin yung ginawa natin sa ating mga magulang. Sabi din sa Matthew po, Matthew 15. Verse 4 po. Sabi ito, halimbawa, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Matthew po. Sa bukong Matthew po. Patayin. Gusto niyo ba yun? Na kung sino lumapastangan sa kanyang mga magulang ay papatayin ka. Kaya lagi natin gawin po yung tama. Alam po natin na ang paggalang alam po natin na ang paggalang po sa mga magulang po natin ay may kalawit na pangako po. Sabi ko sa asawa ko, ito yung pinag-usapan namin na bago kami kasal na kami. Sabi ko sa kanya, kung anong kailangan ng magulang mo, kung anong gusto mong ibigay sa magulang mo, sige, magulang mo yan eh. Kung mong pagdadamutan, yun ang sabi ko sa kanya. Ganun din ako, kung anong bibigay ko sa magulang ko, kung mong pagdamutan, iisa na yun. Yun lang sabi ko. Hindi ko pangikilaman kung anong bibigay mo sa kanya. Basta doon sa mabuting yung bibigay mo sa kanya ay bibigay mo sa kanila ay gagamitin doon sa tama. Kasi mahirap naman na magbibigay ka sa magulang mo ay pang-iinom lang. Gusto niyo ba yun? Magbibigay ka ng pira. Pang-iinom lang. Pang-susugal lang. Gusto niyo yun? Parang ikaw pa yung dahilan ng pagkakasala ng magulang mo. Kaya magbigay kaya sabi ko sa kanya,
Kaya kita sa magbigay ka lang sa magulang kung alam mo para sa kanila yung gagamitin nila yung tama. Ganun mo sa akin. Kasi itong sasabihin ko sa iyo, kung alam kong ang binibigay kong pera sa magulang ko at gagamitin lang sa walang pakuluan, kumbaga yung pagsusugal pag-inom. Sa pa din yan, pag babae. Kasi may mga matatanda na gagawa kang mga babae, di po ba? Pupunta sa beer house, mag-iinom, yun na. Ang bababae na. May taga sa amin, di ko na taga sa amin. Lagi nung bata pa ako sa elementary. Lagi namin sinusundan yung tao na yun. Kasama namin yung asawa niya. Lagi namin sinusundan dito sa kalapit barangay, sa beer house. Ubusin lang yung pera doon. Kaya kaya mas magandang yung binibigyan natin na pera kung makakapunta sa magulang natin, ibigay natin. Huwag yung pagkamutan. Kung masama naman, alam yung masamang kahihinan, huwag na. Kasi isipin nyo, ikaw din dahil sanhin ng pagkakasala ng tao na yun. Kaya marapatin natin na gawin yung tama, naka-align doon sa plano ng salita ng ating Panginoon. Dito tayo magwawakas na po. Mga Kawikaan, chapter 4 po. Verse 10. Yan hanggang 15 po. Anak, pakinggan mo at tanggapin ang mga sinasabi ko sa iyo upang bumaba ang iyong buhay. Well, tinuturuan na kita ng karunungan kung paano mamuhay sa tuwira. Well, Kung susundin mo ito, walang makakagabal sa buhay mo. Ligtas ka sa anumang kapamakan. Huwag mo kalimutan ang pagturing ko sa iyo, pag-ugali. Ingatan mo ito sa iyong puso mo sapagkat buhay ka sa pangitan. Huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy kang mamuhay ng street. Napakaganda po. Sabi sa 14, huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy kang mamuhay ng matuwid. Di ba? Bilang alam po natin na tayo po yung mga nakarinig po ng salita ng ating Panginoon at kilala natin ang Panginoon. Sino po ang may totoo po ba na kilala po natin ang Panginoon? Amen. Lahat po tayo may pananagutan sa Kanya. Kaya ang gagawin natin, sundin natin po kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Sundin natin ang ating mga magulang. Tayo po ay tumayo. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa gabi nito. Kami po ay napapasalamat sa inyo ugat sa katagumpayan ng gawain. Salamat Panginoon dahil itinuro mo kung anong dapat mong sabihin ugat sa gabi nito ugat. Tumingin mo sa aming puso at mayroon kami pagmamahal sa aming mga magulang. Marunong kami sumunod sa kanila. Dahil ito po ay isa sa mga utos ninyo Panginoon na dapat namin sundin ang aming mga magulang ugat. Tulad ng iyong ginawa ugat sa inyong Ama Panginoon. Kung ano yung gusto ng Ama ay yun din ang iyong sunod. Salamat ugat sa mga pinayang ugat sa oras na ito. Kung ano ginusto ng mga espiritu namin Panginoon. Naniniwala po ugat darating ang dihang bukas ugat na daladala din pa rin namin ang iyong mga salita at masunod lagi ang iyong kalooban Panginoon sa aming buhay. Salamat ugat sa katagumpayan nito at
Binabalik namin ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen si Paul, tayo po ay mananalangin sa iyo po natin ang buhay ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito, sa mensaheng ibinigay niyo ang aming mga pagtuloy-tuloy ng pag-aaral, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo nga po kami, Panginoon, kung may nagawa kami hindi naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, nagawa namin sa aming magulang, Panginoon, sa ibang kapatiran namin o sa mga kakilala po namin, Panginoon, at mas lalo po sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng puso mapagmahal, Panginoon, mapagkumbaba, Panginoon, nagagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng kaunawaan, Panginoon. Knowledge and wisdom pa yung nagagaling sa inyo, Panginoon. Lord, pinapadalangin ko rin po, Panginoon, ang ginamit niyo ngayong gabi, Panginoon. Kilala niyo po siya, Panginoon. Alam mo po ang desire ng kanyang puso. Kayo po ang pangunang lagi sa kanyang buhay, Panginoon. Kayo po magbigay ng desire, Panginoon, sa kanya, Panginoon. At ganoon din po ang banal na Espiritu po, patuloy po, Panginoon, na palalahanan kami ng mga dapat kami, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon. Kaya, Panginoon, inandan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, Panginoon, dahil po lagi mauna sa aming buhay. Ito po ang samot na lang ng sinapay. Amen.